Ayan, isang magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po ang inyong tutor Erwin, no? At magbabahagi sa inyo ng mga kaalaman para sa basic calculus. At welcome po sa huling linggo ng DepEd to Life for Basic Calculus. Ayan. At huling linggo para sa third quarter. Ayan. At syempre, tatapusin natin ang nakalagay sa ating curriculum for basic calculus. At syempre, maglalaan tayo ng oras mamaya para bigyan ng parangal ang ating mga paaralan at mga gurong patuloy na sumuporta para sa ating ikatlong quarter sa basic calculus. Kayo rin, kayong mga students ay bibigyan natin ng award ng pasasalamat dahil kung wala naman kayo ay hindi magiging successful itong ginagawa natin dito sa DepEd, lalong-lalo na sa ICTS Itulay online tutorial. At dahil kung napapansin nyo po, mag-isa po ako, wala po si Tutor Zara. Siyempre, pinapanalangin natin ang agarang paggaling po ng kanyang mama. So, samahan nyo po akong ipagdasal po ang mabilis na paggaling po ng kanyang nanay. Siyempre, mahal natin ang mga ina. At bago po tayo magsimula, ay tayo ay bumati muna. Siyempre, yan si Frances Carel Bayan ng Jones Rural School. At syempre sa kanyang guro na si Ma'am Metro. Hello kay Kyla Shane Peco ng Eusebio High School. Ayan. At syempre kahit si Tutor Zara kahit na nasa ospital ay diyan pa rin, no? Nakatutok pa rin siya, hindi lang siya nagka-problema lang sa audio pero gusto rin niyang pumasok. Sana, pero siyempre meron pa siyang pinagdaraanan dyan, kaya pagdasal na lang muna natin. Si Leonil Obani ng Eusebio High School, hello. At sige po, ayan, si Kurt Nathan Cruz ng Eusebio High School. Tutor Romel, ang ating director, ay nandyan na rin ang mga taga San Lorenzo Ruiz Senior High School. Siyempre, ang kanilang teacher ay si Ma'am Vinaraw, Princess Vinaraw. Nandyan na rin ang binabati natin ng teacher si Ma'am Tapang Vana Maris B. Diaz. Sang school kaya ito, no? At si John Carlo Tapang ng San Lorenzo, at ang dami-dami na nila. Tutor Romel, no? Andyan na, at nandyan na rin ang mga taga Buting Senior High School. Siyempre, ang ating mahal na school. Nandyan na rin ang taga San Mariano National High School Main. Ayan, yan. Maganda. San Mariano National Main. At may hashtag sila, Sumisiglang San Mariano National High School. Ayan. At syempre, wag din kalimutan ang hashtag natin na Itulay Level Up. Ayan. Syempre, sa ating mga post. At sa San Mariano National High School ay taga SDO Isabela sila. Ayan. At sige po, mag-comment lang po kayo. No? Meron din sa Alibadabad National High School. Sana po tama ang aking pagkakabigkas. Ayan. At sige po, tayo ay pasensya na po kung hindi ko ma-shout out ang iba, no. Patuloy niyo lang pong i-comment, at pag may oras po tayo ay isa-shout out natin yung mga eskwelahan po ninyo. Pero nakita ko na sa comment section, ang taga San Mariano National High School Main, ang teacher po nila ay si Ma'am Alona Ney Kalumpit. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa pagbibigay ng pagkakataon sa inyong mga students na magkaroon ng other option, no, like itong Itulay online tutorial na live pong nakakapag-interact ang ating mga students sa mga tutors. At ako naman po, si Tutor Erwin, kasama ko si Tutor Zara, ay very much willing na makipag-interact sa ating mga students ng basic calculus. At open na open po ito sa lahat ng strand, kahit anong level po, no? At na gustong mag-aral ng basic calculus. Ayan. At syempre po, kahit tapos na ang third quarter, dire-diretso tayo sa fourth quarter. Pero parang may break tayo next week, no? Dahil Holy Week. At babalik kami para sa fourth quarter sa susunod na linggo. At hindi po nababago ang ating schedule. Basic calculus every Friday pa rin po, 4:40 to 5:20 PM, live na live sa Facebook
at YouTube channel ng DepEd Itulay. Browse nyo lang yan sa Facebook at YouTube, DepEd Itulay. Lahat na po ng mga sessions ay naka-record na dyan at naka-upload at pwede nyo po yung ulit-uliting panoorin. Pero syempre maganda rin nung nakakanood tayo ng live, no? Para makapag-interact tayo at yung gusto nyong itanong, hanggat kaya nating sagutin ay sasagutin natin ng mas maliwanag para sa ating mga concern. Ayan. At again, tayo po ay nasa huling linggo ng ikatlong quarter at may naiwan pa tayong lesson, ang chain rule and the implicit differentiation. At syempre, na-discuss na natin kasama si Tutor Zara last Friday ang differentiation rules. Okay, pagkuha ng derivative ng iba't ibang function. Ngayon naman ay papaano kung meron tayong ibang uri ng function at hindi na direktang pwedeng gamitin agad-agad ang mga laws of differentiation na na-discuss ni Tutor Zara last Friday. Pero bago yon, ang ating mga gustong makamit sa 40 minuto ng ating talakayan ay itong mga ito, no? Pwede tayong mag self-assessment, no? Kung effective ba itong ginagawa natin? Itong session na to ay effective ba? So, makikita natin dito sa objectives kung ating ma-attain. Number 1 ay to illustrate the chain rule of differentiation. No, sana maayos nating ma-illustrate at tayong mga tagapanood, tagapagsubaybay, lalo na yung mga mag-aaral natin ay sana ma-illustrate natin ang ating gagawin, yung chain rule of differentiation. Second is solve problems, syempre. So, after we illustrate, we solve problems using the chain rule. And we illustrate implicit differentiation. Ayan, ang dami-dami nito. So, kaya medyo magmamadali tayo ng konti, no? Pero konti lang naman. Solve problems using implicit differentiation and solve situational problems involving related rates. Importante po kasi ito bago tayo mag fourth quarter, no, na may idea na tayo tungkol sa application ng differentiation kasi sa fourth quarter fully integration na siya, no, or yung anti-differentiation. So hindi na natin ito mababalikan. So but before we proceed to those objectives na i-discuss natin ngayon, ay sana po ma-recall natin itong mga ito, no? Tinuro ni Tutor Zara yung iba't ibang basic rules. Take note, no, basic rules in finding the derivative of a function. So ano-ano po yung mga yon? Yung ating mga basic rules na natutunan, maaari nyo pong gamitin ang ating comment section para marami po yung basic rules na yon, no, na tinuro ni Tutor Zara last Friday. Pero siyempre ay gusto natin malaman kung meron na kayong naalala nung nakaraang Friday. Pero habang naghihintay tayo, hello, ang dami na pong pumapasok sa ating live stream. Ayan, maraming salamat po at hindi po kayo bumibitiw. Ayan, Tutor Rom, maaari bang labas yung mga sagot nila? Kasi may mga sumagot na tayo. Ayan. Si Leonil, yung mga sagot. Yan. Si Jane Wayne Prieto, yung constant multiple rule. Ayan. Isa yan. At yan, meron din tayong power rule. Yan. Isa rin yan. Si Leonil Obani, meron tayong product rule. Ayan. Si John Wayne pa rin. Mukhang kinukopo ni John Wayne. No? Constant rule. Ilan na yung kanyang mga sinagot? Si Leonil din ay sum rule. Ayan. So, ito yun, no? Tama, no? Maraming salamat sa pagbibigay. At least na nalaman natin na meron kayong mga naalala. Ayan, meron tayong constant rule. Ayan, si Akisha Fiho, power rule. Ayan, meron tayong sum at saka difference rule. Meron tayong identity rule, yung derivative of x, no? Yung if the function is an identity, yung f of x equals x. So meron tayong product rule, ayan. Meron tayong power rule, ayan, sinabi ni John Wayne, no? Power rule. Meron tayong quotient rule. And, syempre, yon nung sinabi ni John Wayne, yung constant multiple rule, which is also, special, ito, no? Parang, power rule din, yung constant multiple rule. Kaso, since constant function yung isa,
ay meron tayong tinawag na constant multiple rule. Ayan, ngayon ko lang nakita, ang dami ng sumagot, ang daming sumagot. Si John Kiyoshi, nandiyan na rin. Sabi niya is constant multiple rule. Ayan. Si Vanna Maris B. Diaz, may sumagot din na product rule. Ayan na, ang dami natin na tackle nung last Friday. Ngayon, ginamit natin, may mga example tayo no ng function na kinuha natin yung derivative using all these rules, no? So depende kasi kung anong uri ng function yung ating given at yung paggamit ng ating mga basic rules ay depende sa function na given. Pero may mga pagkakataon na ganito yung function natin. We have, for example, y equals quantity 5x squared plus 1, tapos may squared pa. No? Kung wala na sana yung squared, no? Kung wala na sana yung squared na yan, laser pointer tayo. So, kung wala sana tong squared na tong na nasa labas, kung 5x squared plus 1 lang sana, ay pwede natin gamitin yung constant multiple rule, yung power rule, identity rule, then sum rule, no? Or sum rule muna, then yung constant rule, and then so forth, no? Kaso may squared, we cannot use directly the basic rules because of squared. Isa pang example, yung y equals square root of x cubed plus 1. Okay? So, ito, kung wala sana yung square root, ay pwede natin gamitin yung sum rule, yung power rule, identity rule, at saka constant rule. Diba? Kaso may square root, hindi natin agad-agad pwedeng gamitin, no? Ito pa, isa pa, y equals quantity 8x minus 3 raised to 22. Ayan. Anong bang uring mga function ito, no? Baka may idea kayo sa uri ng function na ito. You can use the chat box ba to? Comment section. Ayan. Kung anong uri ng mga function itong mga ito ba? Ayan. At bakit hindi natin pwedeng diretsyong magamit yung mga basic rules, no? Tulad niyang mga may exponent pa sa labas. Ayan, o kaya naka-square root or cube root. Ayan. So, meron akong question dito, no? Ang tawag dito, sorry, nagmamadali na yung oras natin, no? Parang ang bilis-bilis ng oras, no? So, ang tawag dito sa mga functions na ito ay composite functions. But the question is, how to differentiate composite functions? Tulad nga ng sinabi ko, hindi agad-agad magagamit itong basic rules na in-enumerate natin kanina because composite nga ang ating functions. Bigay tayo ng clue kung ano yung method na gagamitin natin. So, maaari nyo bang hulaan itong method na to? May 5 letters. Wow, 5 letters, no? At merong 5 circles at saka isang rectangle. So, bigyan ako ng isang letter. Ayan, no? Nagsisimula sa letter C. Mayroon ba kayong idea? Pwede nyo nang gamitin ang comment section para hulaan kung anong rule ang gagamitin natin. Ito yung ating question, no? How to differentiate composite functions. So, meron tayong method. Ang tawag dyan ay yan, start with the letter C. Ayan, may sinabi na si Eliza. Eliza May G. Lalin. Ang tawag ay chain rule. Thank you kay Allen Marca de Jesus. Chain rule din ang sagot niya. Si Bianca Pabelona, si Reso Eliniel. Ayan, ang dami-dami na nilang ayan, mukhang sabay-sabay, no, mukhang na traffic lang nga. So, tama yun. No? We have H, A, I, N, and then rule. Yan, rule. So, we use the chain rule. Again, if the function given is a composite function, na-discuss nyo naman na sa general math, no, kung ano yung mga composite function. So, ang gagamitin natin is the chain rule of differentiation. Pero paano yon? The chain rule, if y is a function of u, and u is a function of x, then dy dx is equal to dy du times du dx. So, ibig sabihin, magkakaroon ng function u. U, letter U. So, ibig sabihin, from the function f of x equals whatever, no? Yung y, function of y in terms of x, magkakaroon tayo ng function of u in terms of
no? In terms of function y in terms of u. Okay? So paano yung gagawin? Okay? Halimbawa, meron tayong example na to. Halimbawa, yung example kanina, no, yung composite function natin, which is y equals 5x squared plus 1. So sabi doon, kailangan magkaroon ng function y in terms of u. So magkakaroon dapat ng f of u. So ang target natin dito, is to create a function in terms of u. Okay? Imbis na function in terms of x, gagawin natin siyang function in terms of u, or y equals f of u. So meaning, from the function y equals 5x squared plus 1 squared, ilalet natin yung ating u to be the base of the function. Most of the time, the base, no? Pero meron tayong example mamaya. So, ilalet natin na u, yung 5x squared plus 1. Okay? So, para maging function y siya in terms of u. So, ibig sabihin, since composite siya, kukunin mo yung pinaka base ng function, no? Or yung, di ba, kung mare-recall ninyo yung composite function, siya yung f of g of x. Yan, ganyan. Di ba? So, kukunin natin yung g of x. And in this particular example, ang g of x natin is 5x squared plus 1. Okay? Ngayon, pag nag-let tayo ng u, we get the derivative of u. So, we get the derivative of u. Okay? So, the derivative of u ay yung 5x squared. Kukunin natin yung derivative. So, what is the derivative of 5x squared? So, ibababa natin using the power rule. Ibababa natin yung squared. So, magiging 2 times 5 siya, no? 2 times 5. So, magiging 10 tsaka x. So, yung squared ay magma-minus 1 tayo, no? So, 2 minus 1, kaya 10x na lang. Okay? So, ang ating derivative is 10x. Ayan. Ngayon, yung 1 naman ay, yung derivative ng 1 naman is 0. Okay? So, the du natin is 10x dx, or from here, ang ating du dx is equal to 10x. Sa madaling salita, the derivative of u, yung derivative ng ating base na 5x squared plus 1. Okay? So then, gagamitin na natin yung ating chain rule. Ano uli yung chain rule natin? So sa ating chain rule, y prime, yung the derivative of y is dy du times du dx. Okay? dy du times du dx. Ano yung dy du? Okay? What is the derivative of y in terms of u? Okay? So, kung nilet natin na u, balik tayo doon, no? Ito. So, kung naglet tayo ng u to be 5x squared plus 1, yung y natin na function, magiging u squared. Okay, saan nanggaling yung u squared? Dito siya galing. Diba, yung 5x squared plus 1 natin is u. Okay, u. Then, papalitan na natin ng u yon, so magiging u squared na lang. Ngayon, from y equals u squared, galing dito, kukunin natin yung dy du. What is the derivative of y in terms of u? Okay, ano yung derivative ng u squared? Siyempre, bababa lang natin yung exponent base sa ating power rule, no? So, ito ay, baba natin yung squared. So, magiging 2u, then yung squared na 2,
yung exponent na 2, minus 1 na natin, dito, yun na lang, no? U raised to 1. So, yun na lang. So, meron tayong dalawang nakuwang derivative, 2u and 10x. So, galing dito, multiply lang natin yung dalawa. 2u times 10x. So, 2u times 10x is equal to, syempre, yung u natin ay 5x squared, no? 5x squared plus 1, kung syempre, ibabalik natin yung u, no? Sa original niya. So, ang original niya ay 5x squared plus 1. So, ito ay magiging 2 times 5x squared plus 1 times 10x. Okay? Or simply, 10x squared plus 2 times 10x or 100x squared plus 20x. Okay? This is the simplest, no? Pero kung hindi pala simplest, no? This is the use of the chain rule. Pero may madaling paraan naman, no? Ibaba mo na lang yung 2, no? And then proceed to the derivative, no? Yung exponent. Pero para mas madaling mas maintindihan pa natin, meron tayong second example. Yung y equals square root of x cubed plus 1. Okay? So again, maglelet tayo ng u. No? So we let u to be x cubed plus 1. Yung nasa loob ng square root. Okay? So ngayon, kung yun ang u, ang ating function, magiging y equals square root of u. Tama? At kapag nakuha na yung square root of u na yan, so pwede na nating i-derivative. Kunin natin yung derivative of y. So from here, kunin natin yung dy du. Ayan. So what is the derivative of y in terms of u? May square root. So gagawin natin ay i-rewrite natin to be y equals u raised to 1/2. So, kunin natin yung derivative. So, the derivative, baba natin yung 1/2, then yung u, then yung exponent na 1/2, minus 1 natin. Ma-minus 1 lang naman. Ayan, 10. Oh, sorry, thank you, Leonil, no? 10x cubed. Sorry, yan, correct. So, 10x cubed plus 20x. Thank you, Leonil. Ayan. Okay, balik tayo dito, no? So, 1/2 times u raised to negative 1/2 na lang kasi 1/2 minus 1. Or, pag binaba natin kasi negative ang exponent, so pwede itong isulat as 1 over 2, tapos balik natin sa square root. So, 1 over 2 square root of u. Okay? So, meron na tayong isang na derivative. Okay? Next, balik tayo dito sa nilet natin na u. Dito, yan. So, kunin natin yung du in terms of x. So, kunin natin yung derivative ng u in terms of x. So, what is the derivative of x cubed? Diba? Baba lang natin yung 3 na exponent. So, baba natin yung 3, then isulat natin yung base. Then, yung 3 na exponent, minus natin na 1. So, 3 minus 1 is 2. So, we have 3x squared. So, ito na yung ikalawa nating derivative. So, sa chain rule, i-multiply mo lang yung dalawa. Okay? So, pag minultiply natin yan, y prime is equal to 1 over 2 square root of u times 3x squared. Pero bago natin i-multiply, syempre, kitang-kita naman pag minultiply natin, this will be 3x squared over 2 square root of u, no? Pero, yung u, baka makalimutan ninyo, ibabalik natin sa original niya. No? So, ibalik natin sa original na u, yung u natin is x cubed plus 1. So, ang ating answer will be, asa na? 3x, tama ba? Okay, 3x squared
over 2 times square root of x cubed plus 1. Ayan. Kung ano yung ating tawag doon? U na nilet kanina. Okay? So, ayan. So, ganun lang. Kunin mo yung, palitan mo ng u, kunin mo derivative, then, dalawang derivative yon, dy du, at saka du dx. Okay? So, then, imumultiply lang natin yung dalawa. That's the chain rule. And do not forget to, yung u natin ay, ibabalik natin sa original niyang, kung ano man yung nilet natin na u. Sa ikatlong example, we have 8x minus 3 raised to 22. So, ililet natin na u. Ayan. So, we let u equals, siyempre, yung base na 8x minus 3. So, pag nilet natin na u, yung 8x minus 3, itong function na to, ay magiging y equals u raised to 22. Okay? At kapag dinerivative to, dy du, ayan. So, ano yung derivative in terms of u? Baba natin yung 22, tapos u, then minus 1 lang yung exponent. So, 22 u raised to 21. Okay? So, meron na tayong isang na derivative. So, balik tayo dito sa nilet natin na u equals 8x minus 3. So, from here, kunin natin yung du dx. What is the derivative of u in terms of x? So, yung 8x na lang. So, what the derivative of 8x is 8. Kasi yung x magre-raise to 0 na, no? Kasi 1 minus 1, no? So, 8 na lang. Then, yung minus 3 naman, the derivative of 0. So, 8 na lang ang derivative niya. So, meron na tayong ikalawang na derivative. So, i-multiply lang natin yung dalawa. So, we have y prime equals 8 times 22 u raised to 21. Okay? Then, 8 times 22. Ano ba 8 times 20? Naku. 8 times 22 is 60. 176. 176 u raised to 21. Again, huwag kakalimutan na ibalik yung u. So, we have 176 times 8x minus 3 raised to 21. So, that's how we use the chain rule in finding the derivative of composite function. Okay? So, punta naman tayo sa iba pang uri ng functions na pwede natin kuha na ng derivative. For example, we have y cubed minus x squared, ayan, equals x plus y. Isa pa, we have x squared y minus xy squared plus y squared equals 0. At saka, y sin x equals x cubed plus cosine y. So, kung mapapansin natin itong tatlo, ay iba dun sa function na discuss natin kanina lang at saka nung nakaraang Friday. Di ba yung sanay tayo sa ang function ay f of x equals blah blah blah. O kaya y equals blah blah blah. Ito, nagkaroon ng iba't iba pang variable sa isang side, no? For example, itong 1, we have y cubed minus x squared equals x plus y. Okay? Kung sanang y equals lang yan, ay ang tawag natin dun ay explicit function. Ngayon, since ganito na yung uri ng function natin, may x at y na pareho sa magkabilang side of the equation, or hindi siya yung typical na function na pagkakasulat as y equals blah 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 or f of x equals blah blah blah. Ang tawag natin dito ay implicit functions. Ngayon, paano natin kukunin ang derivative ng implicit functions? Okay? Baka na-discuss nyo na ito sa inyong mga respective schools. How to differentiate implicit functions. So, meron tayong clue dyan. Pwede nyong i-comment. Nag-i-start sa letter I. Ayan. Kanina ay chain rule. Ngayon ay nag-iumpisa sa letter I. At ilan to? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2, 4, 6, 8. 8 letters. Tapos merong isang rectangle.
So, bukod sa chain rule kanina sa pagkuha ng derivative ng composite function, ngayon naman, paano kung ang function ay isang implicit functions, no? So, kapag ang function ay implicit function, ano yung method na ating gagamitin to get the derivative? Okay? Sige, second letter tayo. Sino-sino itong mga nag-uusap dito sa ating comment section, no? So, letter M, ang ating next letter. Ayan, balik ka na daw, sabi ni Resho, no? Jedale, balik ka na daw. So, yan. So, next, letter I, M. Ayan, may makakahula na ba? Mukhang natatraffic ang ating mga comment, no? Ayan, si Eliza, ayan. Siyempre, implicit ang ating function, ang tatawagin din natin siyang implicit differentiation. Okay? So, if the function is implicit function, we will use implicit differentiation. Ngayon, papaano po natin yan gagawin? No? Punta tayo sa example kanina. Ito yung steps. Step number 1 is to differentiate both sides. Differentiate muna natin both sides of the equation with respect to x. Second, we collect all terms involving dy dx. Lalagay natin sa left side yung may dy dx. Tapos yung walang dy dx, ilagay natin sa right side. Then we solve for dy dx. Okay? Gawin natin dito sa unang example. So we have y cubed minus x squared equals x plus y. So sabi sa first step, get first the derivative of both sides with respect to x. Take note of that, no? With respect to x. So, para mas maliwanag na ating gagawin ay, kung gamit muna tayo ng symbol na dx, ibig sabihin, we get the derivative in terms of x. So, ddx of y cubed minus x squared equals ddx of x plus y. So, we get the derivative of y cubed minus x squared na nasa left side at saka derivative ng x plus y naman na nasa right side. Okay? Ngayon, gamitin natin yung ating rule. Siyempre, subtraction itong y cubed. So, we have ddx of y cubed minus ddx of x squared equals ddx of x at plus ddx of y. Kaya ko ginanito para makita ninyo kung anong mangyayari kapag ang diniderivative natin ay y. Kasi ang tatandaan natin, ang ginagawa natin is kinukuha natin yung derivative in terms of x or with respect to x. Kaya, paano kung y ang kinukuha natin ng derivative? Halimbawa, derivative of y cubed in terms of x. Pag mga ganito, kunin mo yung derivative using the power rule. So, yung y cubed yan ay 3y squared. Pero since y siya, hindi siya x, lalagyan natin ng dy dx. Okay? Then minus, ito namang derivative of x squared, x naman siya, so derivative lang natin. So the derivative of x squared is 2x. Ayan. Wala na siyang dy dx kasi x naman na siya. Then equals, derivative of x, ito yung identity rule. Derivative of x ay, ano derivative of x? Siyempre 1, no? Identity rule. Parang may nag-uusap dito sa chat room, no? So, we have 1, ayan, plus the derivative of y, ayan, so, ayan, y na naman siya, the derivative of y is, derivative muna natin. So, the derivative is 1 pa rin, pero since y siya, lalagyan natin ng dy dx. Okay? That's the first step pa lang. Find the derivative, or get the derivative, both sides. Okay? Then, pag na-derivative na natin both sides, sabi sa step number 2, lahat ng may dy dx, ilalagay natin sa left side.
Okay? So, ano yung mga may dy dx? Okay, we have 3y squared dy dx at saka yung isa, ito, may dy dx rin. So, magiging minus siya. So, minus dy dx, tinanggal ko na yung 1 kasi 1 naman siya. So, dy dx equals, lahat naman ng walang dy dx ay ilalagay natin sa right side. Parang may nangyayari dyan, Tutor Zara, ikaw na bahala dyan sa chat group, no? Ay sa comment section. No? Ayan. So, meron tayong sa right side naman, yung negative 2x, lalagay natin sa right side. So, magiging positive 2x. Then, plus 1. Yung ating ito, yung plus 1. Okay? Then, after na gawin yan, we solve for dy dx. Okay? So, we have 3y squared. Ayan. Then, ito may minus 1 to, no? So, 3y squared minus 1 times dy dx. Parang pinactor out natin yung dy dx. Then, equals 2x plus 1. Then, para makuha natin ang dy dx, we divide both sides by 3y squared minus 1. Yan, tama yun. Solve for dy dx. So, divide both sides by 3y squared minus 1. Ayan. So, cancel natin to. So, our dy dx is equal to 2x plus 1 over 3y squared minus 1. So, this is now our derivative. O, yan, no? So, yan yung paggamit ng ating implicit differentiation. At meron pa tayong second example, tulad dito, pwede nyo kunin yung derivative both sides. Ayan, pwede nyo kasi kulang na tayo sa oras, kaya iiwan ko na lang ito. Pwede nyong itry, get the derivative both sides. Tapos, tandaan ninyo, kapag y ang kinukuha na ng derivative, yan, tulad ng sabi ni Tutor Zara sa ating comment, ay huwag kakalimutan yung dy dx. Kasi yun yung isosolve natin sa third step, no? At pwede nyo rin gamitan yan kung merong trigonometric function given. So, halimbawa, yung y times sin x equals x cubed plus cosine y. Ganun din yan. So, ire-recall lang ninyo dyan yung derivative ng trigonometric functions. Ayan, yung derivative ng sin x at saka derivative ng cosine y. Ayan, ano na nangyari dyan, Tutor Zara, sa ating, mukhang merong nag-uusap dito. Sa ating, ayan, sabi ni Tutor Zara, basta pag may variable na y, kabitan ng dy dx. Yan. Ayun yung halaga nung term na we get the derivative with respect to x. Kaya kung may y, do not forget to include dy dx as a factor. Tapos, yun yung ating ilalagay sa left side of the equation. Ayan. At sayang, no, meron tayong mga nakaset na na example sana on how to use the ideas of derivative in solving related rates. Pero dadaanan na lang natin, these are the steps. Pero bago mag-start yung fourth quarter, ay magbibigay kami ni Tutor Zara ng mga examples na ito. No? Magsasagot tayo kasi importanteng before we proceed to integral calculus, ay matry natin magsagot ng mga related rates problems tulad nito. Pero ito yung mga steps. Number 1, we need to read and understand the problem. Second, make a careful label diagram. So, magagawa tayo ng diagram based from the problem. Kaya importanteng maintindihan natin yung problem. Third step is to write down and label constants, variables, rates, and what is being sought dun sa diagram. Fourth is to write a function that relates the variables. Fifth, I differentiate all terms with respect to the time and then substitute known quantities. Ngayon, iiwan ko sa inyo itong problem na ito at ito yung sasagutan natin sa susunod na Friday after ng Holy Week. Ayan. So, papaano natin gagamitin ang mga natutunan natin sa derivative rules, kasama na dyan yung chain rule
at saka yung implicit differentiation sa pag-solve ng mga word problems tulad nito. Yung related rates naman yan, yung mga bumababa, yung may nakasandal na ladder, tapos unti-unting bumababa yung ladder. Ayan. So, kung hindi sana bumababa yung ladder, we can just use yung mga natutunan natin sa triangle, no? Yung sides of the triangle lang naman yan. Ngayon, bumababa bumababa yung ladder. So, ibig sabihin, nagkakaroon ng change doon sa mga distances. Diyan papasok ang calculus. Pag nagkakaroon na ng pagbabago sa mga dimensions. Isa pang example, ito. Nagpapump ng air sa balloon. Okay? Kung saan ang fix na yung balloon, kuha mo na yung sphere niya, kunin mo na yung radius, you can just get the volume. Pero ito, yung problem na ito, pinapump lang yung balloon. So, ibig sabihin, ang problem na ito ay merong pagbabago doon sa dimensions ng balloon. Okay? Tulad dito, ang rate niya ay 4 cubic inches per minute. So, sa bawat minuto, nag-increase siya ng 4 cubic inches. So, diyan papasok ang derivative. Okay? O ang calculus. Kaya, gagawin natin yan. At ito rin ay mga activities na pwede natin paglaruan at pag-usapan within our family members, within our friends. Ayan, pwede natin gawin. Itong una ay chain rule ito. Itong pangalawa ay implicit differentiation. At ang ating pangatlo ay ito yung mga examples ng related rates na problem. Nagagawin natin sa pagbabalik natin before we start our fourth quarter. Ayan, at ito yung ating mga references. At tayo ay mag-a-award. Ang a-awardan natin, pasensya na po sa ating mga students na lagi nakasubaybay, no? A-awardan natin lahat ng students na nag-participate sa buong third quarter sa susunod na pagkikita natin before we start our fourth quarter. Ngayon, kasi natutuwa din tayo na may mga schools talaga at teacher na talagang binibigay nila sa kanilang mga students yung pagkakataon na magkaroon ng 40 minutes sa kanilang Friday na oras para talagang manood at gamitin itong 40 minutes na to para sa pagkatuto ng basic calculus. Kaya ating a-awardan muna ngayong hapon dahil kulang na yung ating oras sa mga schools na support sa ating third quarter basic calculus. Unang-una na dyan, maraming salamat po. This certificate of recognition is given to the whole family of Jones Rural School of SDO Isabela as most supportive school during the third quarter Itulay online tutorial in basic calculus of the school year 2021-2022 conducted by the ICTS EdTech Unit given this 8th day of April 2022 via StreamYard at live tayo sa Facebook at YouTube channel ng DepEd Itulay. Congratulations po and thank you po. Isa pa pong school, syempre, hindi po mawawala ang San Lorenzo Ruiz Senior High School ng SDO Pasig City. Maraming salamat po at huwag po kayong bibitaw sa ating susunod na quarter. Isa pa po, syempre, ang ating eskwelahan dyan sa SDO Pasig City, ang Buting Senior High School. Ayan, syempre, isa ako dyan sa mga guro. Andyan yung mga students ko, kaway-kaway dyan sa aking mga estudyante na patuloy na sumuporta ngayong third quarter. Ayan, puso-puso naman dyan. With matching a fire with the fire heart. Ayan. Isa pa po, ang San Mariano National High School ng SDO Isabela. Nandyan din na masugid nating taga-subaybay ang mga students ng San Mariano National High School. At ito pala yung pinirmahan, no? Ng inyo pong lingkod at Tutor Zara, si Tutor Romel, ang ating program head ng Senior High School Mathematics. Pinirmahan din ang certificate na ito ni Tutor Madge
ni Sir Mark Anthony Jamisal, ang program lead, ang may utak pa ng DepEd Itulay. At si Sir Mark Anthony CC, ang head ng DepEd ICTS EdTech Unit. Ayan. At meron pa po tayong school, bago natin makalimutan, siyempre ang school ni Tutor Zara, ang Eusebio High School, SDO, Pasig City. Ayan. At meron pang school na nandyan din sa atin para sumuporta, ang San Miguel National High School ng SDO Bulacan. Maraming salamat po. At meron pa tayong mga schools din na sumubaybay din sa ibang mga episodes natin, no? Kaya lang, ito kasi tinignan yung consistent from day 1, from week 1 up to this week ay nandyan talaga. At sana sa fourth quarter ay yung ibang mga schools din, no, mas dumami pa yung pamilya natin dito sa basic calculus. Ayan, at syempre, kung may eskwelahan, meron ding teacher. So, tayo ay nagpapasalamat kay Mama Clarissa Jane Legaspi Metro ng Jones Rural School ng SDO Isabela. As this certificate of recognition is awarded to you po, ma'am, as most supportive teacher during the third quarter Itulay online tutorial in basic calculus for third quarter school year 2021 to 2022. At isa pa, syempre, si Tutor Zara para sa Eusebio High School. Ayan. At syempre, sa San Lorenzo Ruiz Senior High School, andyan din si Engineer Princess Vinarao ng San Lorenzo Ruiz Senior High School ng SDO Pasig City. So, itong mga certificate po na to ay bilang pasasalamat po sa pagsuporta po ninyo sa basic calculus at sa kabuuang programa po ng DepEd Itulay. At wag po kayong BBT, meron pa po tayong ika-4 na quarter. At syempre, hindi po magsasawa ang DepEd EdTech Unit na maggawa ng mga programa. Dahil after ng fourth quarter, meron pa tayong Itulay Summer Camp. Ayan, abangan nyo mga programa sa Itulay Summer Camp sa summer period. Ayan. At kung meron po kayong comments, suggestions, recommendations, pwede nyo pong ipadala yan sa DepEd Itulay. Ayan, iscan nyo lang po ang QR code na yan at magdediretso kayo sa form para doon nyo po isulat ang inyong mga suggestions, comment, recommendation, and reactions. Again, yung sa mga students, may mga nagko-comment na students, mayroon din kayong award, may mga certificate. Kaya lang, ang dami-dami nyo kasi at baka isang oras ang ating magamit, no, para sa pag-award. Kaya gagamitin natin yung unang week, maglalaan tayo ng ilang minuto doon sa week 1 ng quarter 4 para sa pag-award naman ng ating mga students. Ayan. At again po, inaanyayahan namin kayo, patuloy nyo pong suportahan ang Basic Calculus every Friday, 4:40 to 5:20 p.m. para sa specialized subject ng STEM Basic Calculus. Live po sa FB page at YouTube channel ng DepEd Itulay. At pwede nyo po kaming kausapin ni Tutor Zara sa aming mga Facebook page. Si Tutor Zara, i-type nyo lang Tutor Zara sa kanyang Facebook. At syempre, ang inyo pong lingkod, ang Tutor Erwin po sa Facebook at Tutor Erwin din sa YouTube, ang aking YouTube channel. Ayan. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay. Ngayon po, nagtatapos ang ating third quarter para sa school year 2021-2022. At sana po ipagdasal natin ang bawat isa at sa susunod na linggo ay Holy Week na. Ipagdasal po natin na maging ligtas po tayong lahat at syempre po mawala na ang COVID-19 at sabay-sabay po tayong mabuhay ng normal na uli after nitong pandemic na ito. At syempre po ating sinusuportahan din po ang programa ni Tutor Eljun at Tutor Rev na Teknosipnayan Mateki ka ba? Ngayon po, kasalukuyan na po silang nagla-live. Kaya after po nito ay maaari po, kung maaari lang po at meron po pa po kayong libreng oras, panoorin niyo po ang Teknosipnayan Mateki ka ba? Dahil marami po tayong matututunang paggamit ng technology in teaching and learning mathematics. Maraming salamat po uli sa aking director at ang program head ng Senior High School Math,
si Tutor Romel na nasa backstage. At syempre, maraming salamat po sa ngalan po ni Tutor Zara na pinagdadasal din po natin na gumaling na po ang kanyang nanay na kasalukuyan pong nagpapagaling sa ospital. Maraming salamat po uli and have a great weekend po. Gamitin po natin ang weekend na ito para na maging fruitful at sa ating mga pamilya at mga kaibigan. Maraming salamat po and God bless us all. Thank you and